Hi everyone, Rexy here, and today is a very special video kasi magbibigay tayo ng tips kung paano mo masasurvive ang iyong freshman sa PUP Open University System. So this is it, nakapasok ka na sa iyong Dream University. Ito na yung pinaghirapan mo, nag-exam ka na, nakapasa ka, naka-enroll ka, at eto na, first day mo na sa PUP Open University System. By the way, I am a student of PUP OU, taking up Bachelor of Business Administration, major in Human Resources Management, at ngayon po ay ako'y 4th year na. So ito na ang 10 tips para ma-survive mo ang iyong freshman sa PUP Open University System. So tip number 1, know your section. Siyempre, bago mag-start ang online class, ang una-una mong gagawin ay alamin kung anong section ka belong. Hindi naman maganda na first day of school pa lang, di ka na agad naka-attend. Kasi di mo alam kung saan Zoom meeting ka pupunta, di ba? So, always check your email kasi doon sila nagbibigay ng update. Or the easiest way para makita mo yung section mo ay pumunta ka sa mga PUP Open University pages. Meron po sa Facebook page. Mag-chat ka lang doon or mag-post ka lang na you're looking for your section. Pwede po bang pa-join? At for sure, meron magre-reply sa'yo sa comment section at i-join ka sa kanilang GC sa Facebook. Tip number 2, don't buy too much school supply. Since online class si PUP OUS, I suggest na huwag kayo masyadong bumili ng school supply kasi hindi naman siya gagamitin masyado. Bumili ka na lang siguro ng isang notebook at saka ballpen para makapag-take notes ka sa mga lesson ninyo. Or kung mas comfortable ka na mag-notes sa computer, sa laptop, or sa cellphone, okay lang naman yun. I highly suggest din na meron ka sanang laptop na gagamitin kasi mahihirapan ka mag-aral online kung wala kang gagamitin na gadgets. Pwede ka naman siguro manghiram sa kapatid, kamag-anak, friends mo while doing your assignments. Pero highly suggested po talaga na meron tayong laptop para sa paggawa ng iyong mga activities. Yung cellphone naman, pwede mo siya gamitin para sa inyong online meetings, kagaya ng Zoom meetings, Google Meeting, or Teams. Kasi dito po tayo mag-online class. Tip number 3, always attend your class. Merong weekend and weekday classes, depende sa program kung saan ka belong. So imagine, isa or dalawang beses ka lang papasok sa isang linggo, pero a-absent ka pa. Siyempre, malaking impact to sa grades mo. Minsan, 30 to 50% ang attendance sa criteria of gradings. So, kung may absent ka kahit isang beses, malamang sa lamang, malaking epekto ito para sa grades mo. Pwede ito maging reason ng pagkabagsak mo sa subject na yun. Kaya dapat always be mindful na kailangan mong pumasok sa schedule na binigay sa iyo. Huwag kang absent kahit anong mangyari. Kasi, isa or dalawang beses lang yung pasok mo kada isang linggo. Karamihan naman sa mga working student ay day off ang Sabado o Linggo. Kagaya ko ay call center agent, maging ready ka na lang na mapuya tuwing Sabado kasi galing shift, magpapasok ka na ulit ng Sabado buong araw. Tip number 4, be prepared. Be prepared mentally, emotionally, physically. Karamihan sa OUS student ay mga mommies na or daddies or working na. Or di naman kaya kakagraduate lang ng senior high school na pinili nilang magtrabaho na para sa kanilang family. So kailangan ready na yung sarili mo kasi marami kang modules na gagawin. At for sure, magsisimula na yung stress mo sa college. Ready mo lang yung sarili mo physically kasi kung first year hanggang second year, meron po kayong PE class. More on ballroom, arnis, ganyan. Pero online nyo lang naman to gagawin. Tip number 5, time management. Mahirap pagsabayin yung pag-aaral habang nagtatrabaho. Di mo alam kung saan mo isisingit yung modules mo habang ikay nagpapahinga. Kaya dapat marunong ka mag-time management. Isa sa mga diskarte ko sa pag-aaral ay hinahati-hati ko yung mga oras ko. For example, sa isang araw, 2 oras yung ginagamit ko para makagawa ko ng mga modules. Filter mo lang kung ano yung pinaka-urgent sa hindi para uunahin mo yung mga malapit na sa deadlines. Huwag kang gagawa ng activities na deadline na tomorrow kung ayaw mo ma-stress. Tip number 6, avoid distraction. Since online class tayo at distance learning, sobrang daming distraction sa paligid natin. Mararanasan mo kipagbakan sa engine ng paligid, nandyan yung pagkakahol ng mga aso, tilaok ng mga manok, tricycle sa labas, kagaya ngayon sobrang lakas ng ulan. So, hindi ka makakapag-focus sa pag-aaral mo or sa online class.
Kaya kapag may klase ka, make sure na lang na tahimik yung paligid mo. Punta ka sa loob ng room mo o kaya naman pagsabihan mo yung mga kasama mo sa bahay na huwag masyadong maingay muna habang nagkaklase ka para makapag-focus ka naman. Tip number 7, participate on your class. Kapag nagsimula na ang inyong klase, make sure na makikipag-participate ka sa klase. Sumagot ka sa mga question ng professors, mag-initiate ka na maging leader sa mga group activities, mag-share ka ng mga ideas mo. Kasi yan naman talaga ang dahilan kung bakit ka nag-aaral, yung matuto. Tip number 8, take a break. Don't be hard to yourself. Don't be hard to yourself. Mag-break ka, magpahinga ka. Pag napansin mo na sobrang stress ka na, pag may mga oras na nahihirapan ka na at napapansin mo na sobrang stress ka na, make sure na magpahinga ka naman. Mag-break ka kahit mga ilang minuto, hinga ka saglit, inom ka tubig. Sa tingin mo, gusto mo na mag-quit, tanong mo lang sa sarili mo kung bakit mo to ginagawa. Ba't ka nag-aaral ulit? Para saan to? Para anong purpose mo? Ano yung goal mo kung bakit ito ginawa mo? Tip number 9, make friends. This is a new journey to you and kailangan natin ng may masasandalan sa oras ng pangangailangan. Makipagkaibigan ka sa mga classmate mo kasi sila na ang makakasama mo sa loob ng 4 na taon. Sila yung magiging ikalawang pamilya mo sa university at makakasama mo sa hirap at saya. Kilalanin mo sila kasi sila yung mapagtatanungan mo. Lalo na pag absent ka, marami kang na-miss, sila yung mapagtatanungan mo. Hindi ka na mahihiya na magtanong sa kanila kasi close mo naman na sila. Kaya be kind and make friends. And lastly, tip number 10, enjoy. Just enjoy your OUS journey. As your senior, masasabi ko na parang roller coaster ang buhay mo dito sa PUP-OU. May mga time na magiging tamad ka at mag-breakdown ka talaga kasi overwhelming yung mga activities na binibigay sa inyo. Pero, hindi mo namamalayan na patapos ka na pala. So, enjoy mo lang yung second chance na binigay sa'yo ni PUP-OUS. Kasi at the end of the day, nasa sa'yo yan kung paano mo i-handle yung college life mo. And that's it. Yan po ang ating 10 tips kung paano mo survive ang yung freshman sa PUP Open University System. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to subscribe para updated ka sa lahat ng mga updates natin about PUP-OUS. Thank you so much for watching. Goodbye for now.